Okay, tuloy na po tayo sa ating next topic. Page 18 po, Principles and Models. Principles and Models. Maraming modelo dumating at dumarating sa Pilipinas at darating pa. Yung mga church na malaki at magaling at ibinahagi sa atin kung ano ang kanilang ginagawa para lumago din tayo kagaya nila. Pag dumarating yung model, maraming humanga. Maraming pastor manggagawa, tumingin, at sabi niya, ang ganda ng ginagawa nila. Eto na. Mag-adapt tayo ng ganito. Eto na ang gagawin natin. So, mag-adapt sila ng model, sisikapin nila, gagawin sa church, at malimit. Pagkalipas ng isang taon, o 2 taon, o 3 taon, medyo nalimutan na yung model. Hanggang darating ang susunod. Malaki din. Maraming attend. At maraming hahanga. At maraming magsasabi, eto na. Ito ang gagawin natin. Adopt nila. Gagawin. Hanggang nakalipas ang ilang taon, medyo hindi na asikaso, o nalimutan, o hindi nangyari yung resulta na inasahan, hanggang darating ang iba. At maraming magsasabi, eto na. At ganoon ng ganoon ang nangyari. Kasi nakakahanga ang mga magagaling na models. Meron mga nag-adopt ng model at nakinabang. Meron din. Marami ay nag-adopt ng model at nahirapan. Marami ay nag-adopt ng model at naguluhan. Kasi kung minsan, imbis na magsasagawa ng prinsipyo galing sa model, mag-adapt ng model buong buo. So yan ang isang paraan, mag-adapt ng model, buong buo, kung anong ginagawa nila, ganoon din ang gagawin. Ayun, may nakinabang, may hindi nakinabang. Yan ang isang approach, gayahin yung modelo. Iba naman ang approach ay, pag-aaralan, tingnan natin ano yung prinsipyo sa model na yan, at paano natin maisasagawa sa ating church yung mga prinsipyo na yan sa isang paraan na bagay sa atin. Yun po ang principle approach. Kaya, napakahalaga po na mauunawaan natin ang kaibahan ng models and principles. Merong mga models, merong mga principles, at kung hindi natin nauunawaan ang kaibahan, kuminsan naguguluhan tayo. At mga miyembro ay sinasabi, ay, Pastor, anong ngayon? Anong gagawin natin ngayon? Ito na naman. Pero kung alam natin kung ano yung prinsipyo, malamang makakatulong sa ating iglesia. Hindi ako mangangako, pero malaking chance. Kung pag-aaralan natin ang prinsipyo sa iba't ibang model, i-develop natin yan sa ating church, malaking chance makakatulong. Ano kaya ang kaibahan ng models and principles? Yun po ang pag-aaralan natin ngayon. So una, ang mga principles. Dito po sa page 18, principles. Pampaisip po. Ano kaya ang ibig sabihin ng principle? Pwede ba pag-usapan muna? Diyan na lang muna. Sa inyong kagrupo, inyong grupo, pag-usapan nyo, anong ibig sabihin ng prinsipyo? Okay? Pwede ba sa iyong katabi na lang? Share sa iyong katabi, sa inyong pangunawa, anong ibig sabihin ng prinsipyo? Okay? Meron tayong 2 minutes. Pag-usapan po natin. Palagay ko, tayong lahat, nauunawaan natin anong ibig sabihin ng prinsipyo. Alam natin yan. Ngunit, medyo mahirap ipaliwanag. Di po ba? Mahirap ipaliwanag anong ibig sabihin prinsipyo.
Ito po ay isang maiksing definition or paliwanag kung ano ang prinsipyo. Yung prinsipyo, a principle is a practice in the church that is essential to produce church health. So yung pag-uusapan natin dito ay principles for church health, hindi principles of business, hindi principles of farming. So yung principles for the church. So maraming posibleng pwedeng gawin sa church at maraming posibleng makakatulong. Pero yung prinsipyo ay yung mga essential lang na talagang kailangan. At kung hindi ito gagawin sa church, masasuffer ang church. Essential. Ngayon, konting dagdag sa definition. A principle is a practice in the church that is essential for all churches to produce church health. Para sa lahat ng churches. So across the board, maliit, malaki, bago, matagal na, lahat ng denominations, a principle is something that all churches need to apply. Essential. Yun po ang prinsipyo. Tapos isa pa, tungkol sa prinsipyo, a principle can be applied in many different ways. Principle can be applied in many different ways. So kung isipin natin, a principle is a practice in the church that is essential for all churches to produce church health. Isipin natin, halimbawa, mag-iisip tayo ng iba-ibang halimbawa. Pero ang ibang nasa isip natin ay hindi talagang essential. Pwede, makakatulong, pero pwede din hindi. May ibang paraan. So para alamin, anong prinsipyo talaga, it's got to be broad. Yung mga specifics are not essential. Yung mga broad practices, yun po ang mga prinsipyo. Kaya, ang ginawa ng NCD sa kanilang research, naghanap sila ano ang prinsipyo na kailangan. Anong principles of church health? What are the essential principles that are needed in every church? And they can be applied in different ways. Yan ang hinanap ng NCD. At yan ang nakita. They found the 8 qualities or the 8 essential principles for church health. They're broad, they're essential, and they can be applied in different ways. So yun po ang mga principles. Ngayon, models naman. Models. Tingnan po natin dito sa page 18. Sabi po dito, yung models are specific. So sa yung mga models, yung mga sikat na models na dumarating dito sa atin, they have specific ways of doing things. Especially the structure of the church is specific. They have a specific way of structuring the church. Sabi na, itong structure namin, maganda din, ganito ang structure nyo. And they have a specific assimilation process. Kung paano maliligtas ang tao, paano ipa-follow up, paano i-disciple, paano magiging leader, paano mag-win siya ng iba, paano lalago ang church. The assimilation process in the church models, they have their own specific assimilation process. At iba pang specifics. Yun. So, principles are general, broad. Models have specific ways of doing things. Ganito. 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 Ayon sa kahit anong model. So tuloy, babasahin natin sa page 18. Models are specific. Effective models have developed specific methods and materials that have helped their church to grow. They have developed their approach to meet the needs in their specific context. Kaya itong mga models, nagsimula sila sa principles. Aware sila sa essential principles. At doon, sa kanilang lugar, isinagawa nila ang prinsipyo in a way that worked there. In a way that developed specific steps that are effective there. Hindi general lang ang ginagawa. Specific. Doon sa kanila. Yun po ang model. Ngayon, kung pag-aaralan natin ang model at matututunan yung prinsipyo, isasagawa yung prinsipyo, maganda. Wala tayong problema. Ngunit, kung pag-aaralan natin yung model at ang isasagawa natin ay yung mga specifics din na ginawa doon
para sa kanila, baka mahirapan. Kasi yung specifics ay dinevelop para doon. Hindi tayo doon eh. Dito tayo. Iba dito. Iba ang kalagayan. Ibang sitwasyon. At kung isasagawa ang lahat ng specifics galing doon at akala natin, pipilitin, kasyahin natin dito, baka mahirapan. Ang maganda sana, kunin natin yung principles from the models, tapos iiwanan na lang yung specifics. Principles lang. Yung specifics, wag na. Bahala tayo dito kung paano isasagawa natin ang specifics dito. Yun. So the principles are broad. The models are specific. So meron model approach. Meron din principle approach. Sa NCD po, ginagawa natin ang principle approach. Yun. Ngayon, para maging lalong malinaw, tingnan natin itong diagram. Halimbawa, meron isang church, model church yan. Yung isang approach ay pag-aaralan ng model, i-apply yung prinsipyo na bagay sa atin. In a way that's fits our context. Yung ibang approach ay pag-aaralan yung model at gaya-gayahin kung ano ang ginawa nila doon, yun din ang gagawin natin dito. That's the model approach. So, pwede tayo mamili. Anong gagawin? Principle approach or model approach? Meron tayong examples dito sa page 18 para maging lalo malinaw ano yung prinsipyo na broad and general o yung model na very specific. So, sabi po dito sa left-hand column, passionate spirituality. Yun po ay isang principle. Paano isasagawa? Well, may iba't ibang model. One example on the right-hand column is the G12 model uses an Encountering God retreat. This is one way to strengthen spiritual passion. Pwede yan. Pwede rin iba. That's one way. There are many ways to strengthen spiritual passion. Or another example, effective structures. That's the principle. And then one model, the purpose-driven model in the right-hand column, uses a structure of worship, discipleship, fellowship, service, and evangelism. Yan ang structure nila. Yan ang effective structure. Yan ang isang posibilidad ng effective structure. Meron din naman iba pang effective structures. Pwede yan, pwedeng iba pa. Tapos yung example ay loving relationships. That's the principle. Tapos, from the models, one model is the house church. Sa house church, bawal lumaki. Kapag marami na, kailangan panibagong house church para tuloy yung loving relationships. So that's a model to strengthen loving relationships. Yan ang isang paraan. Meron din ibang paraan. Not necessarily through that model. Ang mahalaga ay yung prinsipyo. Another example is comprehensive small groups. An example is the G12 model. Forms groups of 12. Each group member also leads a group of 12. This is one possible way to develop comprehensive small groups. Meron din iba. Isang model yan. Or another example is need-meeting evangelism. Through the model of the purpose-driven model, ang ginagawa nila, at the worship service, yung mensahe ay evangelistic tungkol sa needs ng unbelievers na uma-attend. That's one way to do need-meeting evangelism. Meron din iba. So the principle is broad, the models are specific. Yun. So, do you see how principles are general, but models are specific? Yun.